So, okay mga boss, mga ma'am, mga sir. Medyo ginabi na po tayo ngayon sa pagbablog. Bago ko po i-roll yung property vlog natin ngayon, napakagandang property nito. Mura pa. Maganda rin ang location. Pero bago po tayo pumunta doon, gusto ko munang i-shout out at pasalamatan si Ma'am Andy at si Sir Novi from Alaminos, Pangasinan. Sa ano po sila, sa buy and sell ng mga magagandang sasakyan. Yan po yung kanilang Facebook page. Diyan po yung kanilang link, diyan sa description below. Ano po, click nyo lang yan kung gusto nyo bumili ng magandang sasakyan sa kanila. Ano po. Andito po si Ma'am Andy kanina, tinignan yung property na, and I hope na nagustuhan niya. Ano po. At sana ma'am, matuloy po yung transaction ninyo doon sa may-ari na ma-acquire niyo po yung property. Napakaganda po ng property na yan. And then, of course, gusto ko rin pong i-shout out si Sir Joselito Señeres of Tanza, Cavite. Sir, shout out sa iyo. And shout out din po kay Sir Carlos Calwit of Antipolo. Maraming salamat po sa panonood niyo, sir. At sana dumami pa kayo mga viewers ko at subscribers. Alright? So, yun lang naman po. Gabi na dito sa Kabanggan, patay na yung mga Christmas lights. Ayan o. Ayan na. Tapos na ang Pasko, tapos na ang bagong taon, kayod na uli. Ito na po yung ating property vlog for this video. Let's roll. Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Talagang maganda araw ngayon, no? Tirik siya pero hindi mainit dito sa Zambales, no? Kasi nga, buwan po ngayon ng Enero dito. Buwan ng January. Taglamig. Alright. Property for sale tayo ngayon. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir. Property for sale tayo ngayon. Maganda tong property. Maganda po presyo nito. Okay? Huwag na natin patagalin. Mula doon sa National Highway, about 500 meters. Less than 5 minutes, no? Nandito na kayo sa property. Ito po. Yan. Frontage ng property. Rough estimate ko, mga nasa mula dito, ayan, nakikita niyo yung bakal na yan, may bakod na yan. Hanggang dito, buti pa, hakbang na tayo, no? So, mula dito yung property, ano, nakabakod na po, no? Partial. 1, 2, 18, 19, 20. 25. Alright. Mula doon sa pinanggalingan ko, hanggang dito sa kabilang bakod, 25 meters po yun. So, ang property po ay nasa 4,117. Kaya, lumalabas, according sa aking mahiwagang calculator, 4,117 divide natin ng 25 meters. 164 or 165, more or less, ang kanyang haba. Mahaba to, mga boss, mga ma'am, mga sir. Okay, itong area na to, yung kalahati po siguro ng property to ay naka-backfill na. Ayan o, nakapantay na siya dun sa kalsada. At mapapansin niyo, ayan yung kalsada o. No, naka-elevate na siya. So, ibig sabihin, yan yung safe area para hindi ka abutin ng tubig kapag gusto mo magpatambak. Dati po ay prone sa sa flooding. Gawa ng hindi pa gawa yung mga dike noon hanggang doon. Santo Tomas River po kasi yan eh. Ngayon, nung inayos na po yan Santo Tomas River, hanggang doon ang dike po niyan, lahat ng bumabagsak na tubig doon galing sa bundok. Diyan na po pumupunta. Yung pumupunta na lang po dito, syempre, yung mga nasasalo dito sa area na to. Kaya kung magkaroon man po ng tubig dito, nagiging ano lang siya, parang wetland lang. Pero hindi siya tumataas na, hindi na bumabaha. Now, itong area, common na tambakan na, ay safe na from sa ganong klaseng pagbaha. Ano po? Ayan o. Mahaba po ito hanggang doon. Diretso. 4,117 square meters. Yan. Ayan po. Okay. Hello! Sino mga kasama nyo dito, mga doggies? I think meron na rin silang source ng dito siguro, tubig, no? Ayan, no? So parang merong ginawang palaisdaan doon.
Makikita naman po natin yan sa drone. Hindi na po tayo didiretso, pero ang property po hanggang dun yan. Iguguhitan ko na lang po dito sa drone shots. Ano po, yan. Now, ito po yung Santo Tomas River na nakadike na. Kabila niyan, San Felipe na. San Narciso. Dito bayan ng San Felipe. About 1.5 kilometers or 2 kilometers away sa downtown San Felipe. About 3 to 3.5 kilometers downtown San Narciso. Alright? Very accessible pong property. Nakita nyo naman, cemented road. Ano po? Bagong gawa po yan. Farm to market road. Dito, sa area na yon, may mga bahay na po dyan. May mga nag-invest na dyan. Parang mini farm ang ginawa niya. May mga kalamansian siya. Madali rin po ang source ng tubig dito. Yung kanyang waterbed. Deep well. Alright? Yan. Again, nakatambak ang property na, no? Maganda na ang ano niya. Kumbaga, konti na lang yung tatambakan yung area papunta doon. Alright? By the way, doon sa kabila, liw-liwa na po yan, liw-liwa. So, malapit kayo sa liw-liwa, sa mga resorts, ano po, at malapit din kayo sa eventually sa mga development dito. Hanggang doon na po yan, road na yan, dire-diretso na yan doon. No? So, eventually, expect na ang value ng property dito in few years time, tataas na talaga. Dahil ito pong kalsada na to, last year lang po ito nagawa. Ito. Last year lang to natapos tong kalsada na to. No? Ito, last year lang to. Natapos, last year lang po ito natapos. Itong kalsada na to. Ang ganda ng pagkakagawa ng kalsada. Okay, ang ganda pa ng view. Mountain range. Okay, mga boss, mga ma'am, mga sir.
Recap po tayo sa property, no? Yan. Ang property again is 4,117 square meters. Ang frontage niya is 25. Yung haba niya, yun nga, around 160 plus meters ang haba niya. So, dinivide ko lang sa 417. 4,117 pala. Binibenta lang po ito ng 2 million pesos only. Title po ito, TCT, ang kanyang titulo. Alright? So, yung mga interesado po dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir, tawagan nyo na ako, i-text nyo ako, chat nyo ako. I'll get back to you within 24 hours kung hindi ko man kayo masagot upfront at schedule natin ang inyong visitation dito. Napakagandang investment po nito. Mura na po yan sa 2 million. Again, maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao.